Tingnan niyo itong barko na nakatayo sa tuyong daungan. Mukhang ordinaryong time-lapse lang ito ng barkong kinakaskes at pinapaayos, pero ang totoo, ito ang huling hakbang bago mabuo ang isa sa pinakamalaking gift na matatanggap ng Philippine Coast Guard mula sa United States sa nagdaang mga taon. Ang barkong ito, ang USCGC Reliance, ay hindi basta-bastang barko lamang. Ito ang pinakaunang barko sa kanyang klase, ang tinatawag na First in the Fleet, at pagkatapos ng mahigit 6 na dekada sa serbisyo ng Estados Unidos, dito na ito dadalhin sa ating bansa. Bago natin ipakita ang buong time-lapse, ipapaliwanag muna natin bakit kailangan pa itong i-dry dock bago ito ilipat. Ano ang kahalagahan ng barkong ito sa West Philippine Sea? At bakit sinasabi ng mga eksperto na malaking bagay ito para sa Philippine Coast Guard? Huwag munang mag-skip dahil sa dulo ng video na ito, malalaman nyo kung paano nagbabago ang balanse ng puwersa sa ating karagatan, isang barko sa isang pagkakataon. Ipinanganak ang USCGC Reliance noong taon na 1964, ginawa sa Todd Shipyard sa Houston, Texas. Ito ang unang barko sa tinatawag na Reliance Class, isang uri ng medium endurance cutter, na may habang mahigit 210 talampakan. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, ginamit ito ng United States Coast Guard para sa iba't ibang misyon, pag-inspect ng mga offshore oil rig, pagbabantay ng mga isda, paghuli ng mga smuggler, pag-interdiction ng mga migranteng tumatawid sa dagat, at pagpatrol laban sa polusyon sa karagatan. Nagsilbi rin itong search and rescue vessel sa maraming taon. Nagpalit-palit ito ng home port mula Corpus Christi sa Texas, tungo sa Yorktown sa Virginia, hanggang sa mahabang panahon sa Kittery, Maine. Sa kasalukuyan, nakatalaga ito sa Pensacola, Florida, kasama ang ibang matatandang barko ng parehong klase na inipon doon para mas madaling mapanatili at maayos. Bagamat matanda na ang disenyo nito, hindi ito basta-bastang lumang barko. May dalang helicopter tulad ng HH-65 Dolphin, may armas na Mark 38 na 25mm na automatikong kanyan, at kayang manatili sa dagat ng linggo-linggo nang walang balik sa daungan. Ito ang uri ng katatagan na kailangan sa malawak at kontrobersyal na West Philippine Sea. Ngayon, bakit kailangan pang i-dry dock ang barko bago ito ihatid sa Pilipinas? Ang dry dock ay ang proseso kung saan itinataas ang buong barko palabas ng tubig, para masuri at maayos ang mga bahaging normal na nasa ilalim ng dagat, ang hull, ang mga propeller, ang shaft, at ang mga sea valve. Sa loob ng mahigit 6 na dekadang paglilingkod, tiyak na maraming pagsusuot at pagkasira ang naipon sa ilalim ng barkong ito. Bago ito ipasa sa ibang bansa, kailangang tiyakin ng United States Coast Guard na ligtas at handa itong maglayag ng maayos, hindi lamang para sa kapakanan ng magiging Pilipinong tripulante, kundi pati na rin bilang bahagi ng propesyonal na proseso ng paglilipat ng ari-arian mula sa isang gobyerno patungo sa isa pa. Kasama rin dito ang pagpipinta ng bagong kulay sa hull, ang paglilinis ng mga tangke, at ang paggawa ng mga huling pagsusuri bago pa man ito bumiyahe patawid ng dagat Pasipiko papuntang Pilipinas. Kaya kapag nakita nyo ang time-lapse na ito, hindi lang ito karaniwang maintenance. Bahagi ito ng paghahanda para sa panibagong kabanata ng barkong ito, sa ilalim na ngayon ng ibang bandila. Hindi biglaan ang desisyong ito. Kamakailan lamang, sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, opisyal na kinumpirma ng United States ang paglipat ng isang Reliance-class cutter patungo sa Philippine Coast Guard. Ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng relasyon sa depensa sa pagitan ng Washington at Maynila, sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ayon sa mga opisyal, ang layunin ng paglipat na ito ay dagdagan ang kakayahan ng Pilipinas na magpanatili ng patuloy na presensya sa malawak at malalayong bahagi ng ating mga karagatan, partikular sa mga lugar na kontrobersyal o pinagtatalunan. Mahalagang tandaan, hindi ito nagbibigay ng dagdag na combat power sa PCG. Sa halip, ito ay tinuturing na force multiplier, nagpapalawak ng saklaw ng patrol,
nagpapataas ng maritime domain awareness, at nagbibigay ng dagdag na kapasidad para sa mahahabang misyon sa dagat, nang walang pangangailangang bumalik agad sa daungan. Ang Pilipinas ay magiging ika-5 bansa na tatanggap ng isang retiradong Reliance-class na barko mula sa Estados Unidos, kasunod ng Sri Lanka, na tumanggap ng USCGC Courageous, ng Malaysia, na tumanggap ng USCGC Steadfast, at ng Colombia, na tumanggap ng USCGC Durable. May isa pang barko, ang USCGC Decisive, na nakatakda ring ilipat sa Sri Lanka. Kung titingnan natin ang laki ng hamon na kinakaharap ng Philippine Coast Guard, mula sa patuloy na pananakop ng ibang bansa sa mga bahagi ng ating karagatan, hanggang sa pangangailangang magbantay ng napakalawak na teritoryo, makikita natin kung bakit malaking tulong ang bawat dagdag na barkong may sapat na sukat at tibay para manatili sa dagat ng matagal. Ang mga barkong ganito kalaki, may sapat na bilang ng tripulante, may sapat na gasolina at imbakan, ay kayang magpatrol ng 6 hanggang 8 linggo bago bumalik sa base. Ihambing natin ito sa mas maliliit na barko na kailangang bumalik ng mas madalas. Malaking pagkakaiba ito sa pagpapanatili ng patuloy na presensya sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal o sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Dagdag pa rito, ang kakayahan nitong magdala ng helicopter ay nangangahulugang mas mabilis na search and rescue, mas malawak na saklaw ng pagmamanman, at mas episyenteng pagtugon sa anumang insidente sa dagat. Bagamat matanda na ang disenyo nito, halos 6 na dekada na ang edad, patunay ito na ang maayos na pagpapanatili at regular na dry dock ay nagpapahaba sa buhay serbisyo ng isang barko. Hindi ito bago, pero handa itong maglingkod ng ilang taon pa, ngayon sa ilalim ng bandilang Pilipino. Kaya ano na ang susunod na mangyayari? Pagkatapos ng buong proseso ng dry dock, inaasahang dadaan ang barko sa huling mga pagsusuri at sertipikasyon bago ito opisyal na ilipat sa Philippine Coast Guard. Karaniwan, kasama rin dito ang pagsasanay ng mga Pilipinong tripulante, ang pagpalit ng pangalan at bandila ng barko, at ang opisyal na seremonya ng paglipat. Batay sa naunang mga karanasan ng ibang bansang tumanggap ng parehong uri ng barko, umaabot ng ilang buwan bago ito ganap na maisama sa aktibong operasyon. Pero kapag nangyari na ito, magkakaroon ng Philippine Coast Guard ng bagong kasapi sa hanay ng mga barkong may kakayahang manatili ng matagal sa mga malalayo at mapanganib na bahagi ng ating karagatan. Kaya sa susunod na makita nyo ang barkong ito, alalahanin nyo, hindi lang ito simpleng metal na nasa tubig. Ito ay bahagi ng mas malaking kwento ng pagpapalakas ng ating Coast Guard, sa gitna ng patuloy na hamon sa ating karagatan. Kung gusto nyong updated sa mga susunod na balita tungkol sa paglipat ng barkong ito papuntang Pilipinas, mag-subscribe na sa channel, e-like ang video na ito, at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na update. Salamat sa panunood, at hanggang sa susunod na video.